Guys, good morning! And this is Mami Ria Palma Rogas on my YouTube channel, Rogs. And may gusto lang akong i-share sa inyo guys na nalaman ko sa internet, panood ko kanina, from Good Shepherd Baptist Church by Pastor De Vega. So, this is what we will tackle right now. So, he said, guard your heart, sabi ni Pastor. So, makikita natin sa Psalms 139:23 to 24 ang ganito. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way of everlasting. In Tagalog, O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking iniisip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Hallelujah! So, sabi sa Jeremiah 17:9, the heart is the wicked part of a human being. So, ang puso ang pinakamarumi sa isang tao. And the Lord God searches our hearts. So, ang heart of every person pala is desperately wicked o napakasama o napakarumi ng puso ng isang tao. So, dahil dito, all headed to hell. So, lahat ay papunta sa impyerno. So, kaya tayong lahat ay makasalanan. All of us are all sinners. Dahil sa pusong ito na ating tinataglay. Now, then salvation came. Namatay ang Panginoong Hesus para sa ating lahat. Only the blood of Jesus Christ can cleanse our heart. Kung mananampalataya tayo sa Kanya na siya'y namatay para tayo ay maligtas sa kasalanan at sa impyerno. Now, believers are we now? So, pare-pareho na tayo ngayon na mga Kristiyano na at naniniwala sa Panginoong Hesukristo. But our hearts can be polluted again. So, as a Christian, we should guard our hearts, di ba? So, para hindi natin mahusgahan ang ibang tao, hindi tayo mahusga sa iba. And we must not judge other people. Okay? So, what are the problems in our hearts? So, una, we have a cold heart. Second, we have a confusing heart. And third, we have a callous heart. Ito ang mga problem ng puso natin. Tayo mga nananampalataya na. Tayo mga naniniwala na sa Panginoong Hesus. Tayo mga Kristiyano. So, ano ba itong cold heart? Ito yung pusong nanlalamig. Example, going to church but there's no alab ng pagsamba. Dapat pala masigasig tayo at tayo ay masipag sa pagsamba sa Diyos. So, nagiinit ang puso natin sa pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Now, the confusing heart is yung nakakalitong puso. Yung naduduwag at natatakot tayo sa buhay. Urong-sulong na Kristiyano, minsan mainit, minsan malamig. So, dapat makita sa atin ang pagiging isang tunay na mananampalataya. Okay? Now, we have a callous heart. Matigas na puso. Noong una, nakokonvict pa tayo sa mga ginagawa natin o sinasabi natin. Ngayon, hindi na. So, dapat, pag tinamaan tayo sa salita ng Diyos, dapat apektado tayo. Okay? So, we have David in the Bible. So, David has a heart after God's own heart. So, we should be like David. Okay? So, kaya pala minsan wala tayong enthusiasm o hindi na tayo nag-e-enjoy sa ating pagsamba at paglilingkod sa ating Diyos. Kasi, marami na tayong problem sa puso. So, there's a cry pala to God that we should say, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So, isuko natin sa Diyos ang marumi nating puso. Okay?
Okay, hallelujah. So that's it, guys. So sana marami kayo natutunan as a new Christian, as a new believer in Christ sa inyo boys and girls na nanonood ngayon, and sana maisapamuhay nyo to sa ating buhay sa araw-araw and madala natin ito sa ating buhay. Hindi lang sa utak lang natin nilalagay, kundi sinasapamuhay natin sa araw-araw. And sigurado yon na mararanasan natin ang Diyos sa buhay natin. Araw-araw. Okay guys, so that's it for now. This is Mami Yang wishing you the best in life. And see you next time, and God bless you every day. Bye everyone!